Good morning, TV fam. So today, mag-gym tayo. May pag-gimmick kasi sa gym kailangan kasi mag-costume. Halloween gym session. Yes. Kilala nyo na kung sino ang socket, Mrs. Socket. At saka kung sino ang plug. Ayan, plug. So yan ang pag-gimmick natin today. Mamaya, meron kaming panibagong viewing. Yun. Kado kasing maaga, hindi ko pa maisip kung anong term. So maghahanda tayo ulit. Ha? Tinanggal ko yung cord. Andyan lang, nakasuksok. Tanyo naman, walang kaaraw-araw. Malamig na rin. Hindi na tayo nakapag-grocery. Sa sobrang busy ng weekend natin, hindi na natin naasikaso yung pag-grocery. Puro paglilinis. Ang gym nga pala nga ngayon is 8 AM. So pag Sunday late kami nag-uumpisa. Pag weekday, anong oras? 6:15. 6:15. So maagang nag-uumpisa talaga ang araw namin dito. Uy, nakakarate kid siya. Sino siya? Itong naka... Oh, syempre kasi Uy, kailangan mong mamili rin ng costume na ano eh. Hindi makakagalaw ka pa rin. Syempre papawisan ka namang. Okay. Kita na tayo uli mamaya. Mag-gym muna kami. A few moments later. Plug and socket nag-workout. Ano kayang ko? Caption, sweaty electricians. Tapos na ang ating workout. Oh my God. Sobrang pawis. Panawisan ako sa costume, hindi sa workout eh. Sana ganyan yung weather. Forecast kasi today is rain. Naisip mo ba kung ano yung magiging routine natin kung nasa Pilipinas tayo o na Sunday? Sisimba, grocery, kakain. Sisimba tayo sa Bene. St. Benedict School, College. And then San Beda University San na yun. Beda? Oh, okay. Tapos mag-grocery sa Metro. Guys, sa Town Center. Tapos uwi muna kasi mag-unload ng grocery. bagay. Hindi ba kakain na tayo no? Kasi nandun na tayo eh. Sa bagay. Nakakamiss yung routine na yun. Or at least dito healthy tayo. Healthy? Nag-gym tayo ng Sunday. Wow. Yun nga eh. Uy, may bukas na naman. Piping hot. Parang hot pot ata eh. Hot pot. Dito mag-iisip ka pa ng lutuin mo. Ikaw pa yung magluluto. So mag-grocery pala tayo mamaya, kayo mamaya, hindi tayo makapag tingin ng open house. Ayaw pala kayo. Hindi, dito na kami nun. Ayos kami ng mga 12 something. 12:30. Monday na naman. The dreaded Monday blues. Pero hopefully makakuha na tayo ng offer. Si God na bahala. Minsan parang Pinupush mo wala. hindi ko na inaano eh. Pati yung pag-worry na paano kung mabenta mo tapos paano naman yung bibilin mo. Minsan napapa-worry ka na parang enough time ba yung mabibigay mo? On time ba yung timing? Hello TV fam. Today is Sunday, November 3, and mag-grocery lang tayo. Sabi kasi ni Joyce, wala na raw baon yung mga bata. Yeah. Kaya pupunta tayo sa Costco? Wow. Sa Superstore. Yan tayo nga lang. Kami lang tatlo pala yung mag-grocery. Dahil si Cal may sariling ganap. Iba na talaga pagka binata na. Birthday ba? Birthday yung attendant niya. Oo, and then pupunta sila sa trampoline park. So sa mga ganyang lakad, it's either nagko-commute or in this instance
susunduin at ihahatid sila nung parents nung Friend. magse-celebrate ng birthday. So maraming salamat nga pala sa mga nag-comment sa vlog namin yesterday. Maraming salamat sa mga birthday greetings. Para kay Joyce, of course. And i-highlight ko lang yung comment ni Nardino TV. Ang sabi niya is maganda nga daw yung sinuggest ni Joyce na meron siyang listahan ng mga bagay na gusto niyang mabili or ma-receive sa kanyang birthday, which is good. Ang problema na nga lang is yung budget. Yung budget mo pambili doon sa listahan. And yung comment din ni nakita mo na ba yung comment din? Ni comment ni Isay. Hindi. Sabi niya niregaluhan daw siya ng husband niya ng drone. Wow. Yung Neo, DJI Neo. Okay. Pero it ends up na yung husband yung gumagamit. Magandang strategy yun. Ireregalo mo tapos siya yung sino mo may birthday? Shoutout lang natin yung mga nag-comment sa sa ating vlog. Maraming salamat. Anong comment ni Mang Parito? Sabi ng aking katuwang, ang presence niya ang kanyang present. Pero totoo yun di ba? Like, pag tayo nagtatanungan tayo, ako yung sagutan natin nasa ganyang level. Ano yan? Yan yung dyan papasok yung mga love language. Ayun. Anong love language? Ang love language mo, quality time. Oo, diba ako ganun lang ako tayo na. Ako, gifts ata. Mukhang. Grabe ka naman! 5 yan, diba? Tsaka service. Acts of service, words of affirmation, touch, physical touch, parang gano'n. Tapos gifts, tsaka quality time. Masabi ka ba yung quality time? Yan. So, yan. Take niyo yun, yung quiz na yun. Saan mo ba nakuha yung quiz na yun? Ilagay mo sa description. Yan, nalagay namin sa description box kung interested kayong i-take yung quiz na yan para malaman niyo yung love language ng partner niyo. Yun. Tsaka paano mag-respond sa ganong klaseng sa love language ng asawa. Yun. Pati sa mga anak may ganon. Anong love language ng anak mo? Parang ganon. Para alam mo kung paano anuhin. Yan, si Joyce magaling yan sa mga ganyan. Magkaintindihan. Mga nakukuha niyang information sa internet yan. Are you okay, Clark? Okay. Yan, buti pa si Clark kasama namin, tahimik lang. Si Clark din, love language yan, gifts. Tinuturuan mo kasi. Hindi ko yung tinuturuan. Uy, okay din daw dyan sa 88 Supermarket. Para rin siyang TNT. Meron bang 88 Supermarket sa inyo dyan? Kung nasa Canada kayo, sa area nyo, meron bang 88 Supermarket? Comment down below naman kung meron kayong mga naging experience. Maganda bang mag-grocery dyan? Kumusta yung mga nabibiling pagkain sa loob? Let us know para malaman namin kung dapat mong subukan. Maraming stuff na wala sa Vancouver. Anong maraming stuff? Yung mga grocery, mga Filipino, Asian. Malaki lang yung TNT dito. Wala tayong Seafood City. Oo, walang Seafood City. May Jollibee na pero wala pang Seafood City. Yung Jollibee dito, pa nagpapadeliver kami sa bahay namin, 1 hour ang kailangan mong antayin. So, kasi para siya extended delivery area, parang ganun. May charge, extra charge. Yeah. So, mas maigi pa na pumunta na lang kayo. Which is, yun naman yung preferred ni Joyce na gawin. So, masarap mag-dine-in sa Jollibee. Bagay, kasi mainit pa yung pagkain. Kakainin mo na. Oo. May mga pagkain na mas masarap kainin dine-in kaysa delivery. Oy. Like yung mga pho, ramen, mga ganun. Yung mga maiinit. Pero ako, kahit mainit o malamig na pagkain, kinakain ko. Kahit nga room temp, kinakain. Kahit nga galing sa ref, minsan kinakain ko eh. Hindi ako ganun talaga kaselan. Basta alam ko. Gusto ko mainit na mainit. As in, basta hanggat sa pan ng chef. Hanggat hindi panis, okay yun. Walang problema. Mainit, malamig, walang problema sa akin. So daylight saving time, bumalik na.
nawala na yung Oo, so nagkaroon na kami ng extra 1 hour kanina sa pagtulog. Si Joyce nga nagrereklamo, sabi niya, tapos na siya sa lahat ng gagawin niya sa umaga. Pagkita niya sa relo, anong oras yung nakita mo? 9:30 pa lang. 9:30, na-expect niya magla-lunch na. Oo, parang feeling ko kasi parang, uy, paano na to pa-lunch na yung gutom ko ata. May ganun ba kayong experience of your own? Na nag-a-adjust kayo pagka nagkakaroon na ng changes sa oras, sa daylight saving time? Yan, i-comment nyo dyan sa baba para mabasa din namin kung ganun din ba na-experience nyo. Pero kung iisipin mo sa buong taon, mas maraming months na naka-DST tayo versus sa hindi. Kasi hanggang ano ba siya? March, no? March lang. November, December, January, February, March. Parang 4 months. Oo nga. 4 months lang yung ganyan klase. Na ganito, tapos magdi-DST ka na uli sa spring. Uy, ano itong pila? Chocho? Hot pot? Ang haba. Ano nga yun? Ay, hindi. Yung Japan Home Living. Bakit? I don't know. Napadaan lang kami sa mall. Kita namin sobrang haba ng pila. Nakapaikot na siya actually doon sa mall. Yung restaurant na yun. Ay, yung store baka may na yun. Sale. Baka. Siyempre, Anyway, malapit na tayo sa supermarket. Magkita na lang tayo ulit pag nandun na tayo sa loob. Tuloy na lang natin yung kwentuhan natin doon pagdating namin sa supermarket. Hello, TV fan. Hi, Clark. So, nag-grocery na nga tayo. Medyo madami yung tao. Na-delay na ata tayo sa pag-grocery. I can't sleep. You're sleeping? Anyway, bibili lang tayo ng mga snacks. Pambaon ng bata. Mga pumapasok. Lagi na lang gutom. What do you want? Chocolate or strawberry? Which one? Ayan ang verdict. Chocolate daw. Nagre-request ka na rin, ha? Panda? Hello, Panda? For you and Kuya. Ayan. After a long time namin nag-grocery dito, ngayon lang namin na-experience na pinalitan nila lahat ng arrangement ng mga aisles. So, iba na siya. Matagal din yun, ha? Parang sanay kami doon sa dating arrangement nila na in the past, what? 4 or 5 years? Ngayon lang sila nagkaroon ng massive change sa mga aisles. Dati yung mga Filipino at Asian section nandito sa side na to. Ngayon nandito na lahat. Temptation. Tanong, magpapabudol ba siya? Budol? May camera daw, so hindi na siya kukuha. Ayun, just walk it off. Yan ang sinasabi nila. Walk away. Pero sa mga mahilig sa sweets, kapareho namin, mahirap gawin yun, ha? Baon niya dapat hindi yung chocolate kasi maano sa bibig. Yeah, pero mabilis maubos yun, eh. No, minimix ko siya, eh. This one and cheese, this one and fruit. Okay. This one is sweet and Tapos sour. yung Ritz sa bahay. This one is sweet and sour? Yeah. Oh. Siyempre, may input siya, di ba? Are you sleepy? Yeah. Okay. Bayad na tayo. Mamaya na lang ulit. Kakatapos lang namin mag-grocery. Sichuan cuisine? Did you just say Szechuan. Szechuan? and then Chinese? Szechuan. How do you pronounce Szechuan? Szechuan. Ha? Szechuan. Tama, di ba? Szechuan. Comment down below kung mali. Szechuan. 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 Hindi. Szechuan. Pati si Clark. Hindi Szechuan. Szechuan. Oh. Walang uwan. Szechuan. 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 Oh. Myth Szechuan cuisine. Ba't ba yakitori kung Chinese. Szechuan. Japanese yun usually, eh. ayoko sliced beef and oxtail. Yan yung Stir-fried frog with green pepper. Mga weird yakitori pala yung niluluto nila doon. Oxtail. Malamang kapareho nung ano natin, yung parang mga chicken heart, yung mga ganun. Mga parang exotic, mga innards. Bawal tayo dyan. Tsaka hindi tayo kumakain ng ganun. So hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung saan kami kakain.
Sa ano? Baka ang ending nito magpapadeliver na naman eh. Kasi at this time, late na tayo sa match. Puno na yun. Yeah, this is hard. Malaki ba yung difference ng ano? Fee? Pagka nagpa-deliver ka versus dine-in? Siyempre. Hindi, minsan nakakalibre ka, di ba? Free delivery. Oh, free delivery. Pero may ano na ngayon bago, BC regulatory fee. Parang ganun. Which is how many percent? I don't know. Basta pang nag-Jollibee, yung Jollibee delivery, parang 80 yun lagi. Na dapat, ano lang, 60? Oo, mga ganun. Plus the prices per item sa DoorDash or sa Skip is more expensive than the actual menu sa restaurant. Anyway, malapit na tayo sa bahay. And then, mamaya na lang ulit pag nasa restaurant na tayo for sure. Jollibee yan. Tingnan natin. Okay, TV fam, so hindi na nga tayo nakapag-vlog kanina. Tatapusin na muna natin ang vlog natin for today. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga latest upload. So, hanggang sa muli, paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.